Hi Mommies! Welcome po sa ating munting tahanan. By the way, ako nga po pala si Mommy Feb. This is my second channel. Yung isang channel ko is all about Mommy. Sana po supportahan nyo pa rin tong pangalawang channel ko. For this video, isi-share ko pala sa inyo yung mga napamili namin. Yung grocery namin for the month of May. And lalagyan ko na rin siya ng mga price para makita nyo kung tumaas ba or bumaba yung mga price. Yung food kasi yun yung top priority natin. Sa every household, ang una talaga nating binibili is food. Pero yung grocery prices nowadays ay sobrang taas na. Kaya nga kanya-kanya tayong mga mami, dinidiskartehan natin kung paano tayo makakatipid para mabigay pa rin natin sa family natin yung mga pangangailangan nila in terms of food. Sa household namin, ako very strict ako doon sa budget namin for grocery. Meron kaming grocery schedule twice a month. And then, yung nalaman namin na mas okay pala siya bumili ng mga fresh sa palengke. Mula nung nakabili kami, pangalawang beses na kami nakabili, yun na yung ini-schedule din namin na kapag ka mga fresh like meat, fish, doon na namin sa market binibili. Kasi parang mas maganda yung fresh, tsaka mas mura din naman yung iba. Nung nag-start akong mag-meal planning, napansin ko na mas nakakatipid kami kasi alam ko na yung lulutuin ko for the week and yun lang din yung mga binibili ko. Ang ginagawa ko mapala, yung mga fresh like meat, fish, or yung iba pa, sa market ko binibili. Pero yung vegetables, yung mga gulay, dito ko nalang binibili sa yung malapit sa amin. Kasi hindi ko talaga siya binibili per week kasi nga nabubulok lang yung gulay. So kapag kung ano na yung lulutuin ko for this day, saka lang ako bumibili ng gulay. Isi-share ko na rin sa inyo kung ano yung mga tips na ginagawa ko para maka-fix ako dun sa budget namin. First, chine-check ko muna yung mga stocks, kung ano yung wala na sa pantry, sa ref, or sa mga condiments, kung anong wala na. Yun, nililista ko kagad. Actually, meron naman kaming naka-standby na grocery list. Kapag ka wala na, sinilista na namin. Kahit sino kapag ka alam nilang wala na, nililista na nila doon. Pero minsan kasi meron pa rin talaga tayong namimiss na hindi nalilista. Kaya mas maganda pa rin yung chine-check talaga para iwasan natin yung doble-doble yung stocks. Kasi minsan dumadami yung stock kasi hindi tayo nag-check. Yung pala nag-expired na lang siya sa loob ng cabinet. Next is yung kung kaya nyong iwasan yung pagbibili ng processed food like nuggets, hotdog. Kung kaya nyo naman na mag-homemade na lang, mas malaking tipid. Kasi based dun sa experience namin, kasi before talaga malakas kami sa nuggets. Nagbabudget ako ng 1,400 sa nuggets for a month. Plus yung hotdog pa. Bumibili ako siguro mga 2 to 3 kilos ng hotdog for 1 month. Sa ngayon kasi na nagluluto na lang ako, nagpre-prepare na lang ako ng sarili naming nuggets, tsaka Shanghai. Nakakagastos na lang ako ng 600 pesos for a month. Ang ginagamit ko pala is yung chicken fillet. Next is I stop using multi-purpose cleaner. Tsaka yung mga glass cleaner. Kasi yung table namin naka-glass. So, dati bumibili pa ako ng glass cleaner or glass spray. Ngayon, gumagawa na lang ako ng sarili naming sprayer. Okay naman siya. Ang tagal ko nang ginagawa yon. Madali lang naman yung mga ingredients din naman ng mixture. Available naman. Kaya madali lang siyang gawin. Kaya yun, nakakatipid din kami doon. Saka kahit yung sa mga cabinet, yung mga multi-purpose cleaner, hindi na rin ako bumibili. I also stop using Fabcon. Siguro mga 3 weeks or magwa 1 month na hindi ako gumagamit ng Fabcon. Kasi parang ang dami kong napapanood na nag-stay daw yung Fabcon sa mga damit, doon sa
tela, and yun din yung nagkukos na yung dumi doon sa washing machine, lalo na kapag automatic yung washing machine natin, naiipon daw yung dumi ng yung sa Fabcon. So, iniwasan ko nang gumamit ng Fabcon. Instead, ang ginagamit na namin ngayon is yung detergent pads. I tried na mga 3 or 4 brands na ng pads. I-share, kung gusto nyo i-share ko sa inyo yung honest review ng mga nagamit ko, comment below lang para i-discuss natin isa-isa yung mga nagamit ko ng mga pads. And luckily, ayan, meron na akong nahanap na pads na okay naman siya, mabango. Alam mo yung pagpukas mo dun sa washing machine, parang ang fresh nung ang fresh ng labada. And kahit wala siyang downy, mabango yung yung amoy labada talaga siya. Hindi siya yung parang amoy detergent. Tapos, kahit naman pag natuyo na siya, hindi naman siya mabaho or amoy araw. Okay pa rin naman yung amoy. And itong ngayong nakita ko is mas mura siya. Parang 240, 70 pieces na siya. Tapos kapag naglalaba ako per batch, 4 pads yung nilalagay ko kada batch. Kaya medyo tipid na siya kasi hindi na ako bumibili ng mga Fabcon. Yung last is I buy also in bulk or yung mga big packaging or yung may mga bundle. Sa tingin ko kasi mas nakakatipid ako doon compare doon sa tingi-tingi or sachet. Pero naintindihan ko naman, syempre lahat tayo naman may mga kanya-kanya na tayong budget, yun lang yung kaya ng budget, wala namang masama doon. Pero kung may budget naman kayo for grocery, parang mas napansin ko na mas nakakatipid kapag by bulk yung binibili o yung maramihan kasi parang mas may mga free pa minsan yung yung nakabundle. And kasi syempre yung mga plastic kasi additional cost kasi yan, 'di ba, kapag sachet. Unlike kapag isang malaki lang, ang cost lang nun is isa lang. Unlike pag sachet, mas marami yung additional cost dun sa product. Thankful din ako kasi si ate, kahit hindi mo na utusan, nagkukusa na siyang tumulong sa akin kapag nakikita niya na akong may ginagawa.
Thank you so much, Mami, sa pagsama sa akin hanggang sa dulo. I hope you consider subscribing to my new channel. Again, thank you so much. Please comment below kung ano yung mga thoughts nyo about sa ating video. And see you on the next one. God bless.